tulad ng ating pinilawit ay ang Diyos hindi mo nagbabago. Nagbago man tayo, hindi sa Kanya, yung pilit natin sa Kanya. Pero ang Diyos kailanman ay nag-iisang constant sa mundo. Ang sabi nga araw-araw, permanent sa mundo. But according to the Word of God, the love of God is continually increasing in our life. Simula noon hanggang ngayon, sa mga darating na panahon, kailanman hindi ko magbabago ng Diyos bawat sa akin. Karapat dapat siyang muling, karapat dapat siyang taas sa bawat sa akin. Magbigay tayo ng isang bitin na mga pagpapakindi sa ating ng Diyos sa gabi ito. Hallelujah. Baba
Diyos sa oras na ito. Patuloy kong mag-ari sa bawat puso ng aming laban. Kung kailangan ka sa buhay, di nagbabago. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Nang sandigan, nagagpag sa amin, Panginoong Jesus, sa paliwanag ka sa buhay. Maliwanag ka sa buhay ko. Hallelujah. Dakila ka, Panginoon, sa bawat isa. Salamat po, Lord, sa pagkata. Nagiging natin sa bawat puso ng iyong mga anak. Sa gabi ito, Panginoon, muli ko rin Padre ka na mananalangin para sa iyo. Sa pagkakaroon namin, Lord, na napakalang ng panalangin sa Iglesia, Padre ka. Dito, Panginoon, tinutulungan mo kami kung paano po magkikawali sa iyong Lord, sa amin pong pakikinig sa exhortation po ni Kuya Manu, ang aming pong dalangin, Panginoon po sa kami bawat puso po natin. Mas higit ka namin makilala sa isa pong biblikal at malalim na kapalaan. Hindi ka lang, Panginoon, dumadaan sa aming pong isipan, hindi ka lang dumadaan sa aming pong labyo, Lord. Tapos, Panginoon, nasa puso namin ang iyong pong pangalan na dakila na marapat sa mahit sa Espiritu ng katotohanan. As we go on, Panginoon, sa amin po, Padre, kasamahan mo kami. Ibig sa amin po pananalangin, Padre God, turuan mo ang bawat po sa amin kung paano namin ilalapit at ipagkakatiwala yung mga panalangin ng bawat kapatira. Yung petition po, Padre God, kung sa ganun makita mo, Panginoon, katapilaan mo sa bawat buhay po namin. Salamat po, Lord, sa iyo namin pinaubayan lahat ng bagay na ito. Naniniwala kay Panginoon dito sa preparation of the bonus worship. Kaya ang Panginoon, kasamahan kami sa umagitan po na yung banal na Espiritu. Mas higit namin maintindihan ang masalita mo sa umagitan po ng araw-araw at kami namin ginagawa para sa iyo. Salamat po, Lord. To you we bring back the glory, praise, and adoration in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Bugos. Bugos. So may magandang ibinahagi sa ibabahagi sa ating bigat about more prayer meeting kaya sa prayer. Of course, dapat natin ay nagawa yung mga ginasunod sa ating bigat. Nagagawa natin sa ating bigat nang magkaroon ng pututunan ng ating mga prayer request sa punahin ng bigat kaya di naman ito kasama sa trabaho sa mismong source of income natin ay may request. Ang binigay po ni God sa atin ay ang pagiging to being kay God. Scripture, Genesis 4, chapter 4, verse 7. Pasayan po natin. Kung ikaw ay gumagawa ng mabuti, di ba ikaw ay mamarapatin? At kung hindi ka gumagawa ng mabuti, ay mahahandog sa iyong kasalanan sa bayan sa pintuan. At sa iyo ay pahihinuod ang kaniyang rasa. At ikaw ay minuunin niya. May tatlong palitas po tayo. Bakit ito mensahe ni God? Bagamat ang paggawa ng kabutihan, isa mo na natin kunti. Bagamat ang paggawa ng kabutihan ay hindi makapagtigtas sa atin, malinong pagkita ni God. But ito ay additional sa mga pinapuutos ni God sa atin. Bakit naging additional? Dahil may dahil na si God ay dakilang pag-ibig. Now, paggawa natin kabutihan sa ating kapwa, sa ating sarili, ito pagpapakita, pag-extend ng pag-ibig ni God na ikanang ni God sa ating mga puso. So,
So, ibig sabihin, kapag nagagawa natin ang kabutihan sa ating kapwa, ang kabutihan na ito, anong pamamaraan na pagbigay sa pagtulong sa kapwa, ay ito'y pagpapakita ng pag-i-extend natin. Ibig sabihin, nataniman na tayo ng pagdating ng pag-ibig sa ating puso at itin-extend natin sa ating kapwa. Now, may binigay po si God na 3 pointers lang po. Una, ano ang kapakinabangan ng paggawa ng mabuti? Basahin lang po natin sa Deuteronomy chapter 6, verse 7. Ay, chapter 6, verse 18. At iyong gagawin matuwid at mabuti sa paningin ng Panginoon upang ikabuti mo at upang iyong papasok na at hariin ang mabuting lupain na isinumpa ng Panginoon sa iyong mga magulang. Ibig sabihin, may nakalaan na sa ating mga blessing. Hindi pa natin hinihingi, ay nasa atin na ito. But hindi ito mapapasa sa atin kung hindi tayo gawa ng kabutihan sa ating kapwa. So hindi natin pamamala, dahil ito pag-ibig sa ating ligat, pamala sa ating kapwa. So nauna sa makagawa tayo ng kabutihan, ay automatic may blessing sa ating. Kasi sabi nga ni God, kung kayo nakakagawa ng kabutihan sa inyong kapwa at hindi kayo nakasalamatan nila, huwag kayong magtapo, maganda. Ibig sabihin, si God ang papasalamat sa atin at magbibigay ng blessing sa atin. At hindi ito matupunta sa atin kung hindi rin tayo magpusa ng blessing sa Kanya. So, at ito, kung mas magkakaroon ng katulungan. And then, punta po natin ang 1 Pedro chapter 3. Pedro chapter 3 verse 17. Sapagkat lalong magaling kung kayo ang inibig ng kalooban ng Diyos na kayo'y nangabata dahil sa paggawa ng mabuti kaysa dahil sa paggawa ng masarap. Diba? Dito na bagay dito ang iniibig. Ibig sabihin, nataniman tayo ng pag-ibigan, kaya maaari na tayong gumawa ng kabutihan sa atin. Hindi natin masasabi na sa atin ang pag-ibigan kung hindi natin i-extend sa atin kapwa. At dahil sa pag-ibig natin sa kapwa ay makakagawa tayo ng anumang kabutihan na nais natin gawin sa ating kapwa. Na wala tayong hinihingi kapalit, pinakamahalaga sa lahat. Wala tayong ibig sabihin kusang loob na ginagawa natin sa ating kapwa. Kasi kung tayo humiling kay God, ay unas pa may bibigay sa atin si God. So, that's punta tayo sa second point. At ano naman magiging kapalit sa hindi magawa ng mabuti ay yung kay God. Santiago 7:4, verse 17. Santiago, submit yourself then to God, resist Him. James, this is the devil. Basahin ko sa Tagalog. Tama. Kaya nga, masakot kayo sa kapangyarihan ng Diyos. Labanin ninyo ang diablo at lalayuan kayo nito. Tumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Linisin ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong mga puso, kayong pabago-bago ang isip. Yes, yes, sakto po yung mensahe ni God. Basahin lang po natin ito sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito ay kasalanan sa Kanya. So, ibig sabihin, kung nakagawa pa, kung nais pala natin pwede naman pala tayo gumawa ng kabutihan, so balik pinagkakait natin ito sa ating kapwa. So, ito pa pasok kasalanan. So, ibig sabihin, yung hindi natin tinatanggap, yung pag-ibig ni God sa atin. So, na ibig sabihin sa atin ni God.
So, kailangan natin isagawa yung dakilang pag-ibigyan. Nang sa gayon ay magkaroon ng pagpapahalaga o gamit yung pag-ibig na inaisanin sa atin. Kaya, so, mas mainam magbawa ng kabutihan sa kapwa, lalo na pag hindi ka umiibig ng kapalit. Bakit? Kasi nagbibigay ito ng kasiyahan sa iyo. Ibig sabihin, nagiging matiwasay ang iyong puso at isipan, at magiging yung mga kabigatan sa iyong nawawala. So, nagiging positive ka sa dapat ang araw-araw ng pamumuhay. So, now, punta tayo sa pangatlo. Ang mga bagay na kung saan pananatiliin ang kasamaan. Siya, chapter 4, verse 2. Sa halip ay laganap ang pagtutungayaw at pagsisinungaling, pagpatay, pagnanakaw at pangangaling. O sige niyo po. Punto, tama? Yes po. Ayan. Sa halip ay laganap ang pagtutungayaw at pagsisinungaling, pagpatay, pagnanakaw at pangangaling niya. Nilalabag nila ang lahat ng batas at sunod-sunod ang mga pamamaslang. So, yes, amen po. Dito papasok yung mga sakap ng uri ng kasalanan. Ilan lang po ito napagitan. Kung palalawakin pa natin, napakarami ng kasalanang sangkap na nagagawa natin kung isip pagpapatuloy natin sa paggawa. So, ibig sabihin, habang ginagawa natin ito, malayo tayo dito. Sabihin pa natin na uwas-uwas tayo na nanalangin ng nanamba, nagbabasa ng Bible. Kung hindi natin, kung patuloy natin ginagawa itong mga sangkap ng kasalanan, ay mananatili tayong malayo kay God. At lalo tayo lumulong sa kasalanan dahil ito yung pag-i-exalt kay God. So, malinaw po yung mensahe ni God. So now, ayun, prayer naman ako. Peter, chapter 3, 9. Verse Peter. 3, chapter 9. Huwag ninyong gantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama. Huwag ninyong sumpain ang sumusumpa sa inyo. Sa halip, pagpalain ninyo sila dahil pinili kayo upang tumanggap ng pagpapala ng Diyos. Absolutely. So, kung ito isa sa buhay natin, tiyak ang lahat ng anong kahilingan natin ay mapapasa atin. Sa kagaya ko, kaya ko lagi. Ano sugat? Ito pinakamalaking kayamanan po natin. Dahil nga yung lagi pinapagibigyan, magtrabaho kayo para kayo mabuhay. Kung hindi tayo kung masama, nakasaramdaman tayo, tayo magpapatuloy ng buhay. Kaya mayayaman, billionaire pastor, natatapos din ang buhay nila dahil sa malayo sila kay God. So, ito guys sa atin, kalat man tayo sa kayamanan, kalangyaan, ang pinakamahalaga ay malusog tayo. Malaki ang kayo, may marat na tayong kayamanan sa pamagitan ng ating kalusugan sa po ng ating mga pamilya. So, yun lang po, maraming salamat din. Naway kunin sa ating mga pamilya. At doon sa mga mahapal, mga pamilya tayo, ay huwag po natin ipagkait na pagharihan tayo ng Lord ng ating puso. Kasi hindi natin magagawang gumawa ng kabutihan sa kapwa kung hindi natin papasukin sa Lord sa ating mga puso. So, ika nga, payagan natin, gawing langit yung puso natin. Nasa atin mismo ang langit. Kasi yung temple ni God ang ating puso. Now, kung patuloy na tayo malayo kay God, hindi natin puso ngayon langit. So, yun po yun na wala sa ano pa man. Pero na kay God mismo at nasa, ika nga sa pamagitan ng human spiritual man natin at Holy Spirit. Pag nagkaroon ng koneksyon, pagkakarihan tayo ni God. Ibig sabihin, nasa atin na po ang langit. Kasi nagkakarihan na tayo. So, ganun lang po. Maraming salamat. Siyempre, kung may pastor naman din ng Kuya Arnold, di ba? Kuya, ikaw na maging head pastor niya. Tsaka dapat talaga tinitingnan lagi ng asawa. Ano man tumingin ako sa ito? Baka magselos ka. Sabi ko naman. Ikaw nga head pastor, ikaw patabi, gumauna ka dyan.
Meron po ba kayo na? Isaan mo daw, sabi niya. Spot mo. Ano yung title natin? Natin, being, ayun, ang pagiging being kailan. Being. DJ. Yan, maging obedient. Tama nga naman, madaling maging obedient kapag alam natin kung sino yung sinusunod natin. Di ba? Bakit kaya sa school? Sa teacher sumusunod, pagdating sa nanay, hindi. Di ko ba? Madalas yan nangyayari. Meron akong ano doon na iba kasi yung word na honor sa respect, ano? Kasi you can respect someone without honoring them. Tama ko ba? Kasi bakit ko po nasabi yun? Maraming tao alam nila na may Diyos. Pero yung ginagawa nila, paano lang Diyos? Tama po ba? Kasi yung kanilang focus sa mga bagay na hindi naman talaga makalangit. Puro sa mga material na bagay. O minsan nga, nagagamit ko ng gawain. Akala mo, mapupunta para sa service, pero pala ba't nadaan nila ang pakay, no? So, kaya nga, dun sa Matthew, di ba, ang sabi niya, love your God with all your heart, with all your soul, and with your mind, soul, and heart. Yung soul yun. With all your mind, yung buong yun. Kasi pag sinabing yung love doon, it's not pertaining to love lang, kundi honoring God. Yun na yung greatest commandment. Oo. The first and greatest commandment is to love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, and with all your heart. Sama na natin spirit. Kumbaga kasi package na yun. Kapag alam natin kung sino yung ating worship, yung ating kung sino siya sa buhay natin, importante nandun yung honoring. Kasi when we honor, nandun yung obedience. Bakit po? We can respect people or give respect kung kanino man, pero hindi natin sila yung honor. For example, ang tatay ko ayaw na magsusugal. Pag nandiyan ang tatay mo, hindi ko magsusugal. Kasi nire-respeto mo siya, di ba? Ayaw ng tatay ko yung naninigarilyo, ayaw na yung kapatid. Pag nandiyan ang tatay ko, hindi naninigarilyo yung mga kapatid ko. Pero, pag wala ang tatay ko, lahat ng bisyo. Di ba? Pero, kaya sabi ko, iba yung honor sa respect. Kapag ino-honor mo yung tatay mo, nakaharap ang tatay mo, o hindi siya wala siya dyan, dahil ino-honor mo siya, hindi mo talaga gagawin yung bagay na ayaw. Di ko tama? Parang yung boss mo. Pag nandiyan ang boss mo, Diligent. Hindi ka talaga tatayo sa pwesto mo. Ulang na lang, hihingi ka na, hindi ka tatayo. Pero pag wala yung boss mo, di ba? Pag wala ang pusa, naglalaro ang daga. Wala kasi dun yung honor, pero nire-respeto natin. So, ganun din, yung mga anak namin, di ba? Malay ba namin kung ano ginagawa nila pag wala kami. Pero nandun yung, natutuwa kami sa kanila kasi talagang nandun yung pagpapaalam. Mami, pwede ba ako magpapagdit? Mami, pwede ba ito? Mami, pwede bang bumili nito? Nandoon yung pagpapaalam nila. So, alam namin, nandoon yung pag-honor. So, ganoon din po. Pag ang Lord, alam natin na wala. Parang, di ba, yung nandoon kasi yung mentality mo na kilala mo siya, pero hindi mo siya ma-honor. Nandoon yung respect. Pag nasagot ka ng simbahan, ng simbahan, medyo, yan? Dinis ba ako? Yung damit ko kailangan maayos ba? Pero paglabas mo, labas na lahat. Diba? Pagka wala ka na sa gawain, yung way ng talking mo, yung way ng pagpupo mo, yung way ng pag-usap mo, iba na lahat. Pero pagka nandiyan dyan, yung lalo na nandiyan ng pastor, dinis lahat, diba? Pati yung pili ba? Pati yung sasabihin mo. So, nire-respeto mo si pastor kasi nandiyan siya. Eh, pag wala na si pastor, kamusta naman? Ngayon, sa atin, bilang mga Kristiyano, for
regardless nandiyan si pastor, nandiyan si tatay, nandiyan si kaibigan, o whoever, yung knowing na ang Diyos, nakikita niya yung lahat ng ginagawa natin. Kahit na gano'n kapapagod blanket mo, alam niya kung ano yung ginagawa ko. Kung yun ay nagre-rema sa buhay natin, na yung Diyos kasama ko inumin mo ko, siguro sa ginagawa ko. Makakagawa ko ba tayo hindi maganda? Palagay niyo, di ba? So yun sa akin, dun ako dun yung rema ko when it comes to honoring God. Hindi lang dahil siya'y makapangyarihan at alam niya, but because gusto ko siyang mabigyan ng honor, hindi lang dahil sa araw ng service, kundi all the day of my life, mahirap talaga bilang tao. Lalo na kasama mo, puro pasaway, no? Lalo na sa opisina, ang usapan, di ba? Siyempre, out naman ako pag di ako sumali. Pero nandoon yung struggle na talaga na meron conviction, nandoon yung Holy Spirit na nag-convict na sila. Oh, hindi yan. Dapat ganito ka na eh. Dapat ganito ka na. So, yun po yung nagagawa sa atin na pag palagi tayong nag-pray, mas nagiging close yung relationship. So, mas nakikilala mo siya, mas strong yung conviction sa'yo dahil lagi kayong nag-uusap. So, palaging in a way na, ito po sa akin, example ko talaga ito, na madalas yung nangyayari. Kapag yung usapan medyo yung hindi na siya maganda, yung dila ko, gumagano na sa loob, nagpupray na siya mag-isa. Siya mismo, tinitain niya ako, nire-remind niya ako, hindi ka dapat sumasali sa kanyang isa. So, kunwari din naman meron kaming natin sa labas, ibang klaseng spirit siya, nag-aan na rin yung tao. Basta nagpupray na siya mag-isa. Talaga totoo yan, nagpupray na siya mag-isa, na hindi ko alam bakit. Voluntary na siya. Kasi yun yung Holy Spirit na nagbibigay sa iyo ng discernment. Nangyari yan sa amin, kay Kuya June, yung engineer na kaibigan namin, nasa Lyon siya ngayon. Ano naman siya, dissenting tao siyang kausap, matalino, may class na sahod nun, di ba? Talagang matalino sa Lyon siya. Tapos anything mag-usapan yun. Ano yun siya? Pinarenta namin yung isang kwarto namin sa may Marriott. Talikod ng Marriott ang bahay namin. 3 room, yung isang kwarto pinarenta namin. Kasi sayang hindi naman ang gawa. Tapos, iimbitahan ko siya. Sabi ko, kuya, dito ka na lang mag-lunch. So, habang kumakain, nakaupo siya doon, si Bernard doon ang nag-uusap. Basta yung dita ako gumagano sa Lord. Sabi ko, Lord, anong meron? Sabi ko, bakit ako nag-intercede? Ano yung pinagpapray ko? Mamaya, eto na, nag-pray ko na siya. May mga anting siya. Umaakit siya sa Mount Apo. Ako pala yan. Makibing, yung madaling araw ka lang, yung troso, binubuhat gabi, yun pala. So, nag-aano siya, ako sila. Meron siya yung hirang dyan, tapos basta ganon, tapos may mga crystal. So yun pala yun. Inaano na kami ng Lord. Yung nagpo-pray ka na, hindi mo alam na yung prayer mo, you're asking na for the covering of the Holy Spirit. Tapos, nagpo-protection, hindi ko alam. Biglang sabi niya, Che, sabi sa akin, kapag parang Che, tumingin sa akin. Sabi niya, ikaw may kapangyarihan ka rin. Sabi niya sa akin din yan, ngayong oras na to, binabasa mo isip ko. Nabasa niya na nagpo-pray ako. Tapos sabi ko, humindi lang ako sa kanya. Pero sabi niya, hindi kita mabasa eh. Malakas yung makapangyarihan mo ate, sabi niya sa akin. Pero hindi niya pa alam na doon niya. Hindi niya pa alam. Tapos yun, sabi niya, pero malakas yung makapangyarihan mo, pero binabasa mo. O anong nabasa mo? Yung sinasabi mo, sabi ko, na meron ka mga activity. So, natutunan, no? Kapag lagi ka nasa prayer, the Holy Spirit, siya na yung mismo nagsasabi sa'yo na, oops, hanggang dito lang yan. Magbaboundary ka na sa'yo. So, yun po. At marami pong mga pagkakataon na yun. Diyan na kayo papasok doon. Inalakanang ka namin. Tapos kayo. Tapos yung nagpunta kami sa, sa bahay nila sa, anong lugar yun? Yanbu. Pagpasok ko pa lang, lahat ng balahibo ko, kuya, nakatayo na. Tapos sabi ko, sabi ko na,
mo talaga. Tapos po yun, sinabi niya, may crystal siya dun sa loob ng kwarto niya. Na pinagpapawisan daw siya, basta yung naglalay sa yung crystal niya. Tapos nung lang ako nag-email, talaga dito, sabi ko, meron talaga. Siya na nagsabi. Sabi ko, kuya, may bisita ka ba dito? May mga invited ka bang iba? Ay, oo, may alaga ako dyan. Lalo yung mga figure na Yung mga genie, di ba yan yung sa mga genie? Eh, hindi pa naman natutulog yung mga yan. 24/7. Sabi ko, kuya, matandaan mo dito yung mga shell, yung galing sa dagat. Ano yan? Mga pangontra ko yan sa mga Sabi ko, hindi kita maintindihan. Sabi ko, nagdadala ka ng pangontra, pero nag-iimbita ka ng bisita. At yung mga kristal ka. Tapos ngingiti mo. So, sabi niya, hindi kita mapenetrate. Kasi nag-aanit din siya, nag-reach. Yung nagpapalayas din. Yung, alam mo, yung po, yan, ganyan. Nagbabago yung boses ng kausap, na nahuhuli nila yung mga mapupunan, ganyan. Sabi ko, okay. Pero kami, hindi niya talaga kami. Kumbaga, nandun yung protection kasi. So, para siyang reason. Yan. Kaya sabi ko nga baka ito nang nang gagayo maikiti kasi babae ito eh. Hindi, pas pinapractice niyo yung gift na mahalin na talaga sa kanya by words, by... Magaling siya magsalita. Kasi di ba may gift na ganyan? Plus, May na pala ng devil na mula na nakakala. Iba yung sa Bible, yung batang nagpo-fortune telling, nagpo-foretell ng mga mangyayari, tapos kinas out sa kanya yung devil kasi nasa loob pala niya talaga from the beginning. So yun po, pagka obedient talaga tayo sa Lord. Pati yung... Napasok yung vision. Oo, yan, balik tayo. Pagka obedient ka sa Lord, lalabas din yung mga gift talaga, yung protection din ng Lord, hindi na talaga niya kawawayan. Di ba sinabi niya doon na kapag obedient ka, pagpapalain ka niya, pupuntahan ka niya, yun na sa Exodus, hanggang Deuteronomy, mababasa. Nagdagan ko lang, kaya Diyos magaganitay na ng 3 verse. Sa Isaiah, chapter 1, verse 19, na ito yung panahon na nag-aaral tayo ng anong panahon nito? Si Isaiah? Oh. Bakit? Diyan, anong panahon nito? Before Christ, ano ang panahon? Ito yung panahon na na-exile sila. Si Prophet Isaiah, na mga 500 BC. So ito binanggit niya at nakita niya kasi, yung kinikwento kasi doon mo kapay Isaiah, yung pinag-aralan natin. Panahon ng 900 BC yun eh. Ang sabi niya, if you are willing and obedient, you shall eat the good of the land. Binigyan nila ng warning ng Israel. Now, it's about time na babangon tayo. Kasi galing sila sa exile, yung Assyria, si King Cyrus, pinalaya na sila. Now, sabi ni Isaiah, it is now our time, muli. No? Kaya sabi niya, kinakalang pagbalik natin, if you are willing and obedient, kasi naman tayo kasalanan nila, kasi sila disobedient talaga. Matitigas talaga ulo. Kaya sabi niya, kung gusto nyo i-restore ng Lord, yung the best of the land na talagang nasagad na ng ating maninuno, kinakalang willing tayo sa obedient para maibalik sa atin, ma-restore yung ating yung glory at yung blessings. Ang problema kasi, sa New Testament, ginagamit nila yung Old Testament bilang foreshadow as if na hindi na applicable sa atin yan kasi we are grace. Kaya ngayon, ang nangyari ito, device ito naman yun, nagkaaway. No? Talaga ang inaano niyan, yung ating obedient, napakasyado na. Bakit? Kasi grace tayo. Ang Lord, makapapit ka tulad ng araw, mayroon sila, nagkasala sila, parang sa kaagad dyan. Ay ngayon, grace tayo. Kaya nangyayari ito, yung obedient natin sa Lord, napaka-shallow. No? Hindi ka naman makasunod. Kaya nangyayari, nag-complain tayo, Lord, bakit nangyayari sa ganito? Nagsisimba naman ako every Friday. Kasama naman ako ng bawat kapatid, ang dalawin pagmamahal ko. Baka naman may question kasi yung pagiging obedient natin. Yun ang maaaring siguro dapat question, ako ba naging 100% obedient sa Lord? O nagkaroon ba ako
ng time na naisip ko, Lord, gusto mo ka sumunod siya 100%. Nagkaroon pa ba ng ganun kayo spot? Or parang syande, na parang pagkalabas mo ng simbahan, iba na yung pagiging obedient mo. Iba na yung pagiging buhay na pinakikita ko natin. Kaya nangyari tuloy, yung blessing will be the same principle. Kung paano niya binibless ang Israel because of that obedience. The same thing, na kung obedient tayo mga Kristiyano, God will bless us and no one can stop. Ang sabi na ating Panginoon, di ba? Walang sino mang neighborhood o country na pwedeng gumalaw at kumuha ng pagkapalang pinagkalagpas niyo. Because you are obedient sa ating mga Diyos. So dapat lagi natin iisip, na sabi na ng ating kapatid ng information, yung pagiging obedient in order na pagalian tayo ng ating Panginoon. Oo, para makita yung kanyang glory sa bawat sa pasabi. Dapat lagi natin iisip ano ba yung mga bagay na dapat makapagbibigay ng ating solid na decision na susunod ko. Kasi may mga pangyayari kasi minsan yung ating higatan. No? May mga natabak dyan. Especially pag kayo, ano mo na, matagal mo ng nanasyan, pag kami mo na nagbigawa, nagkapastida, nagkapaste, nagkamaaway, makasalamat siya. Hindi naman sabihin, parang ganun nangyari, no? Pag kami nanligaw na kahit anong lalim at kahit anong pagiging posisyon mo sa iglesia, pag yan ay nabasted, one time lang, maghiga na yan, hindi na atin yan. So kung tutusin natin, ang question kasi doon, nabasted ka, o kaya nag-away kayo, nagkatampong kayo, either na mag-girlfriend, boyfriend, o mag-asawa, ang question lagi namin, bakit mo nagano yun naman? Nag-break up kayo, hindi yung kasalanan ng Panginoon eh. Bakit ang Lord ang dapat mag-suffer? Diba? Nagkaroon kayo takbuhan ng asawa, sige matin ka, dawatin, kasi ayok kang makita eh. Bakit mo nadami ang Lord? Kayo nag-away, kasalanan yung dalawa. Ang kakatagpuan mo every Friday ang Lord. So bakit kinakaroon mag-bulsa natin Panginoon? Sa kasalanan na kayo talaga dapat naman. Hindi naman aking question kasi, tama yun. Dapat na lagi natin iisip yung pagiging obedient. Okay, nagtampuan tayo. Pero huwag natin sama yung ating Panginoon. Magsimba tayo, pagkatapos, solve natin. Kung hindi natin masolve, paglabas ng simbahan, at sa tayo hindi na magkibuat, okay lang yun. Pero pagdating sa Panginoon, dapat yung pagiging obedient. Ang siya natin. Yan po ay minamaster katulad po namin. Hindi ko sinasabi na master po namin, but yan po ay doable. Pwede natin gawin yan. Nagkaroon ka ng tabi sa kapatiran, I don't care. Because one day, I have to meet the Lord Jesus Christ, not because of the Panginoon. Ito dapat ang ginagawa. Again, ulitin ko, if you're willing and obedient, you will eat the best of the land. Gusto ko yung word na willing, idinagdag. Kasi yung obedient, Pwede kasi by force. pwede ko ba? Kasi batas na yan eh. Pag hindi ko ginawa, parang, di ba? Ayan. Parang kunwari, pag hindi ako umatin sa Friday, siyempre, di ba? Nakakaya Di ba maraming mga tao? Lalo na sa religious faith, legalistic. So, they are just obeying because naging customary. So, iba naman yung, iba talaga yung true faith. Kasi, ang byproduct ng true faith is lahat na naging works. Kasi yun na yung ano ng Holy Spirit. When you truly have faith in the Lord, everything will follow. Hindi ka nagagawa. Although we are being glorified, or yung glory natin is from glory to glory, hindi naman straight ahead, na gano'n, but at least yung conviction ng Holy Spirit, nandiyan na malakas ng sa inyo. At saka nandiyan na yung willingness at proper discernment ng kanyang pagpapalala. Kasi without the discernment and without the Holy Spirit in our heart, mahirap talaga mamuhay ng maayos, mamuhay ng matuloy. And I believe na obedience is better than sacrifice. And it is best than sacrifice. Kasi may iba kasi na believe that I will just do sacrifice that everything will be okay. Kasi man, pag nagkasalanan ako ngayon, ang Panginoon is mapagpatawad. But we have to remember that He is our Savior from now, but when He comes back, He will be our God. So, yun na yun. dapat naiintindihan. Yun talaga pinaka-ano. Kahit sa pagbibigay, di ba? Kaya ka magbibigay kasi nakakahiya pag ano eh. Ako lang yung pinagdagdag eh. Pero tingnan mo, ipibless ka pa din. Pero pag yung willing ka,
plus obedient ka pa, ang ganda ng word eh. You will eat the best. Diba? The best of the land. So, when you are giving with willingness, o meron nagsiserve ka with willingness, iba yung level ng blessing. Hindi lang siya sa material, kundi at ikaw may satisfaction ka, may kapayapaan ka, may joy ka sa ginagawa mo, hindi ka talaga nakakagod. 20 years na namin ginagawa ito. Hindi ko sa Riyadh, di ba? Grabe ang transpo namin. Pero at talagang tulad yung Lord ko. Pagka nandun yung willingness, plus obedience, napaka ikaw ate. Pag umuwi ko, bigla ko tumanda, ginagawa lang ko ng nanay ko, sumasama lang ako. Ngayon, ang nakita ko ba, is parang, ngayon ko na-realize kung bakit ako the-dancer ng Diyos kay Ludila, kung bakit nalipat ako sa clinic. Kasi dati ko may question. Ba't po ako nilagay sa lugar na to? Sobrang, ang worst ng parang experience ko. First time ko na nag-arte, nalagwala. First time ko na ganito. Tapos, ngayon na-realize ko, parang inaayos niya kami yung buhay ko. Kaya ako nandito, yung ano ko. Sabi ko, yung mga kaibigan ko, ang plano nila po, inuman, ako nandito. Parang hindi ko lang yun na-realize ko ba, so parang, parang inaayos niya yung buhay ko para maging tama. Kung kapag yung prayer meeting, makikita mo puro matatanda talagang tumakas. Bakit matanda naman ang yung Pastor Bernard, si Gwen, kasi Adulting kasi yun yung ayun yung when you are adulting, nakikita mo na nagiging sensitive ka in so many ways. Yung mga, yung hindi teenager, yung mga feeling bata, kahit matanda na, feeling bata, kahit matanda na, they are, yung, hindi ba nila na, andyan na yung andyan na yung, nadidiscern na nila na, kailangan ko lang maging matuwid, pero ayaw dahil ego. Pag tinamaan ng, tapos di ba when you are reaching to God, nagiging yung friends mo, sabi nga nila, following God, following Jesus, is really a narrow road. You will be against to your family, you will be against to your friends, maraming mawawala sa iyo because what you are doing, hindi na nagiging sa mga ginagawa nila. So, ikaw na yung parang antagonist ka na sa kanila at hindi ka na cool. Parang hindi ka na cool kasi dati protagonist. Before, ikaw pa yung taga-gather. Oy, ano natin bukas? Saan tayo? Center ka, ikaw pa yung taga-plano kung ano yung mga kabalbalin na gagawin. Then later on, bigla ka nag-change. So, sila lahat, they will find, yung maminila. Kontrabida na nila. Si Boy, ikaw naging kontrabida yan. Tatawagin ka pang hallelujah. Diyan papasok yung sa panahon ni Moises na binibigyan ng karapatan na mag-pray, matatandaan ng mga Israelites. Mag-pray, nice, mag-pray nila. So, Israel nakapokus, matatandaan ng mga matatagal na may pananalig kayo. Di ba, Boy? Ano? Pinag-iipag-usapan natin yung mga matanda. Masyadong naman, di ba? Kasi, Si Arian kasi doon matanda hindi daw. kasi yung... Hindi love sa akin, kung paano niya inaayos yung buhay ko. Okay. Yung pinag-usap sa mga matanda about yung kung kailan sila tumanda, doon pa sila na maaari mga pinag-usap. Pero sa huli, lumakad. Anong ibig sabihin? Pero sa ibig sabihin, pinatawag ka rin doon. Siguro, kaya kapag di ba siguro na di ba karakter ko ni Lord sa'yo, pero may kapag-lakad ka rin. At saka hindi yung logic ni Lord eh. When you are the first, you will be the last. And you are the last, you will be the first. So, yun lang yung pangawakan natin when we're aging. Tayo yung first. Paano yung nauhuli, kung sila yung nauna, maliban doon sa nauna, subalit sila yung nauhuli. Ilang
the most famous and everything. Ngayon sila na yung pinaka-stupid. Diba? Ganun lang yan. Yan. I think we should call it as adult people. Adult people. Adult as we're adult people. Hindi nga adult tayo kayo. Mature ka na. Yung choices natin, be small. Siguro, isipin natin, should be aligned with God, aligned with His principles, aligned with mga nagpunan natin. Dito sa parenting, mga welcome God na nag-isip natin, from little choices, maliit na choice, mapapasama ka sa bahay nito. Sa buhay natin ngayon, na may influence na tayo, sabi natin, gravitation ko lang tayo. Kasi na po may dictatorship, malakship, na victim ng spirit, nandun na siya. So, figurable natin, nasabi niya, maramdaman natin yun, Christian, at in-face natin, balik. Mahirap global siya. We start from small business, not big in that way, hindi sabi ko masaya rin yung honoring God aatin dito lagi and close communication with prayer and resources from the church, be with fellow Christians, fellowship, hindi tayo sa alpha, hindi natin mahal. Sa akin, ngayon nung narinig, nag-start ako as Christian. Narinig, way back when I was high school. I started in a Catholic school, in a private school, Catholic school. Yung mga antigo, yung mga aluma, Spanish time, may susupla ko sa by this time, hindi mo alis, kailangan may rasyon dyan. Parang nasa from high school, from elementary, then high school, parang college, mas lahat ng iba. After college, ngayon na, kasi I was 11 years in college. 11 years ako. Kaya yung sinabi din yung buhay ko, kaya ang narinig ko, narinig ko yun. Nag-master degree ka. Medyo mahaba yung long story. Fresh revelation niya. Kaya ako na nagsabi kay Marco, hindi na lang po. Yung gusto mag-hinto, na ano siya kasi tatay ko nasa labas. Hindi niya alam, no? Hindi matapos pa. So, thank God, praise God, glory to God. Sa ano para dapat direction. Start from school choices,
pa, mga ano na rin. So, di ba sabi nga nila, kung ano yung natutunan, pag in-apply mo, ang tawag na sa'yo, man of wisdom. Kasi yung knowledge, natututunan niya, di ba? Nagagagal tayo ng knowledge, naririnig natin, knowledge lang yan. Pero pag in-apply na natin, yun na yun, masasabi na may wisdom na tayo. Kasi yung application ng knowledge, yun yung wisdom na tayo. Hindi lang po tayo pupunta dito para makinig lang. At magagagal lang tayo ng mga knowledge. Tapos pagdating mo doon, ang dami yung alam na verse, ang dami yung alam sa Bible, pero hindi nakikita sa buhay. Wala, di ba? So, hindi natin masasabi na nagiging wise tayo. As we grow, as we study, kailangan ang aim natin is maging wise tayo. Hindi wise. Hindi wise. Diba yung wise? Wise tayo. Diba? Kaya, madali, pagka, yun na, sabi niya, small choices, nagiging wise ka na sa magiging choice mo. Alam mo na kung ano yung dapat na gawin natin. So, yun po yung aim natin, hindi lang sa pananalangin, mag-grow din tayo sa knowledge. At the same time, dahil alam mo na yung salita ng Lord, yun yung wisdom na meron ka at madali mo maging obedient. Yun. Ako, uwi pa rin talaga sa obedient ko. So, amin na to kasi confidential. O, uno, para lahat tayo may pag-pray. Dalawa. Ito, marami na sabi. Ito pala naman. Sige, isa sa akin. O, isa sa akin. Mukha na kaya po. Yung iba walang ano eh, walang pangalan, yung dalawa ng pangalan. Masulat-sulat ko. Sulat mo. O yung mga ano, yung akin eh, dalawa na. Ilagay mo na. Hindi na. Hindi. Bigyan niyo ng pangalan. Pinaglalagyan ko nga ng pangalan sa dulo. Wala kang prayer and blessing. Ayaw mo kong prayer and blessing. Si Ann for yung sinulat mo. Design po. Right. Long night, right. Ayan, natin ko. Pangalan. Kaya, Basta sabi mo, Lord, kilala mo siya. yan din nila Isama natin sa announcement yun o ilagay mo pa. Sinabi ko na lagay nila ng pangalan. Diretso na. Dali. Ako rin, hindi naman. Kapag sa pagpasok. Sabi, pangalan sa okay. Pero ginagawa ko siya. Binibigyan na ng pangalan. Kasi hindi ka nakapag lang. Mahal ba naman ang pwede? Yun. Oh, pray na ako dito. Kanya-kanya ba? Kanya-kanyang pray. Tapos babalik. Ako mag-upload. Bakit bibigyan? Prayer request. Ano first thing? Kailangan yan.
Traffic pa ba dyan? Kasi hindi na sasagot yan. Hindi na maalis. But, siyempre yun. Susulat yan. Maalis. Okay, nagutang siya. Pahal sa upa. Kasi nagluto, kuya ako lumpa, di ba? Lumpa, di ba ito? Hindi mo kabuk na ano? Dapat utang din pero hindi pa upaya. Kaya oh, this is sorry. God is very ng taon. Siya yan. Si JP na si Kadawa. Diba't matunga niya siya before, hindi clear ka buko.